Okay, magandang umaga mga bata. Bago tayo formal na magsimula sa ating aralin, gusto ko lamang tayo ay magdasal. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at muli po kaming nagkatipon-tipon. Maraming salamat din po at nanatili po kaming ligtas sa nakaraang bagyo. Nawa po ay bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maunawaan ang topic na i-discuss ng aming guro o ang i-discuss ko ngayon sa araw na ito. Yan lamang po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Charlene Reves, ang teacher nyo sa Economics. Bago formal na magsimula ang ating aralin, gusto ko lamang sabihin sa inyo ang mga tuntunin sa ating online class. Unang-una, panatiliin po natin nakamute ang ating mga microphone at kapag tinawag ko lamang po kayo, tsaka lamang po kayo magbubukas ng microphone para mapanatili po natin na tahimik at maintindihan ng lahat ang dinidiscuss. Pangalawa naman po ay ang mag-raise hand po tayo kapag po tayo ay sasagot. Yun lamang po at maraming salamat. Sa nakaraan nating aralin, may natatandaan ka ba? Kung meron, magkakaroon po tayo ng maikling activity na ang pamagat ay want ko or need ko. Panuto, ang guro ay magpapakita ng mga pahayag sa kahon. Ang mga mag-aaral ay sasagot ng want ko kung ang pahayag ay tumutukoy sa kagustuhan at need ko naman kung ang pahayag ay tumutukoy sa pangangailangan. So, dahil tayo ay naging online class, dapat kasi face-to-face to. Kaya sabi ko ilalagay ko sa kahon. Pero dahil online class lang tayo, ilalagay ko na lamang dito sa susunod na slides. So, number 1, ang pagkain, damit, tirahan ay mga batayang kagustuhan ng tao. Sa palagay nyo, anong sagot dito? Want ko or need ko? Ang sasagot dito ay gagamit tayo ng will decide. So, ito po yun. Will decide po. Ayan. Yung will decide, dyan po natin malalaman kung sino yung sasagot dun sa mga tanong natin. Sa number 1, sige po, click po natin. Ayan, Mr. Albiar, sa palagay mo, yung tanong ko sa number 1, kagustuhan or pangangailangan? Want ko or need ko? Yan, tama po. Ang number 1 po, dahil ang mga damit, ang mga pagkain, yun po ay ating pangangailangan. Kaya yun po ay need ko. So, number 2 naman po, ang pangangailangan ay mga bagay na maaaring wala ang isang tao, ngunit maaari pa rin siyang mabuhay. Want ko or need ko? Mr. Okay, papaikutin po muli natin ang ating will decide. Tatanggalin na po natin si Mr. Alviar dahil nakasagot na po siya. Ayan. Click natin yung
Okay, Miss Rebes, anong sagot? Want ko, tama po. Want ko ang sagot nun. Kasi, yung mga bagay na, halimbawa, yung mga Jollibee, yung ganun, yung mga relo, yun po ay atin lamang po nakagustuhan. Pwede naman po tayo mabuhay nang wala yun. Yan po, tatanggalin na po natin si Miss Rebes dahil nakasagot na po siya. Sa question po is, pipili na lang po ako ng sasagot. Dahil medyo napapatagal po tayo sa will decide. Batay sa teorya ni Abraham Harold Maslow, habang patuloy na pupunan ng mga tao ang kanilang batayang pangangailangan or basic needs, sila naman ay naghahanap ng mataas na pangangailangan o higher needs, ayon sa pagkakasunod-sunod ng isang hierarkiya. Tama po ang ano pong sagot? Opo, tama po. Iyan po ay need ko. Batay sa teorya ni McClelland, ang pangangailangan ay may tatlong uri. Ito ay natatamo ng kapangyarihan at pagsapi. Ano pong sagot? Want ko? No po. Ang sagot po ay need ko. Ang pagbili ng milk tea, paggala sa mall, at pagbili ng mga luho ay maaaring tawaging pangangailangan. Want ko or need ko? Yes, Miss Arnado. Ay, tama po. Iyan po ay kagustuhan or want ko. So, alam naman po, so ayan, dahil mga tama naman ang inyong sagot, isa lang ang patunay na naintindihan nyo ang ating nakaraang aralin. Bago tayo formal na magsimula sa ating gawain, bibigyan ko lamang kayo ng isang pangkatang gawain. Panuto, hahatiin ang klase sa dalawang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng pagkakataon na bumili at pumili ng pagkain sa aking tindahan. Papakita ko sa inyo ang aking tindahan. Ang tindahan ni Mami Chuchay na kahit saan pwede mong matagpuan. Open everyday 24 hours. O diba, saan ka pa yan? Makikita nyo dyan ako yung tindera. Marami akong tinda dyan. Meron akong tindang gatas, fries, snacks, may Jollibee din ako dyan, syempre. Tapos meron din ako dyan na milk tea, itlog, mga gulay, bigas, pizza, bawang sibuyas, isda, at saka yung mga ingredients. Ayan. Pwede nyo po siyang picturean at pagkatapos po niyan, sasagutin nyo po ang tanong na ito. Meron po tayong tatlong pamprosesong tanong. Una, ano-ano ang pagkain na inyong binilhin? Ano ang inyong naging batayan sa pinili mong pagkain? Base sa iyong narinig, sa tingin nyo patungkol saan ang pag-aaralan natin? Okay, Miss Arnado, ikaw sumagot sa number 1. Ang sulat nyo na lang po sa ating chat box ang inyong sagot. Okay. Pizza, milk tea, Jollibee. Yun po yung mga napili niyong pagkain. Okay po. So, ano naman po yung mga naging batayan niyo sa pinili niyong pagkain? Paborito niyo po. Sa palagay niyo po, sige po, opo, thank you po. Base po sa inyong narinig, base po sa inyo na lang nasagot, sa tingin niyo po ba patungkol saan po ang pag-aaralan natin? Tungkol sa pagbili? Tama po, dahil ang pag-aaralan po natin ngayon ay pagkonsumo at ang mamimili. Ang pagkonsumo, ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang pangangailangan na dapat tugunan. Siyempre, buhay tayo lahat tayo may kanya-kanyang pangangailangan. Ang baby may pangangailangan, ang bata may pangangailangan, ang matanda may pangangailangan. Lahat ng tao o lahat na nag-e-exist dito ay may kanya-kanyang pangangailangan na dapat tugunan. So, ang economics o ang ating aralin, ang ating subject ay ang pag-aaral kung paano natin tutugunan ang mga pangangailangan na ito. Makikita nyo nga dyan sa picture na meron dyan pagkain na itlog, na saging, sa laruan, di ba? Alam naman natin kailangan ng baby yan. Ngunit, alam naman natin nakagustuhan lang. Meron tayong damit, sapatos, may bahay, pagkain, yan. Cellphone, dahil alam naman natin, ang cellphone ay talagang kailangan na.
Kailangan natin yan sa pag-aaral, lalong-lalo na nagkaroon tayo ng pandemic. Next po, ano nga ba ang pagkonsumo? Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit at pakinabang ng mga mamimili sa mga produkto at serbisyo. Ang isang produkto at serbisyo na ginagamit ay itinuturing na may kapakinabangan. Siyempre, lahat naman ng bibili natin, siyempre lahat yun may patutunguhan dahil may pakinabang tayo doon. Ang pagbili at paggamit ng mga kalakal o serbisyo upang tugunan ang kanilang pangangailangan. Kapag natugunan ng tao ang kanyang pangangailangan, siya ay makakaranas ng kasiyahan o satisfaction. Siyempre, kapag yung mga gustong-gusto, yung mga gustong mga bagay na gusto mo, nabili mo, magdudulot sa iyo ng kasiyahan o ng satisfaction. Pero yung pagbili mo nun ay tinatawag din ay ang pagkonsumo. Next po ay, sino nga ba ang mamimili? Sa palagay niyo, sino ang mamimili? Yes, Miss Sabado. Opo. Ang mga mamimili, yan po yung mga tao na bumibili ng isang produkto. Maging bata ka man, matanda ka man, pwede kang tawagin na mamimili. Sabi nga po sa meaning, tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. Tinatawag din silang consumer. Ang ibang salita ng mamimili o ibang tawag ay ang consumer. Next po, meron tayong dapat na katangian para tayo tawagin na isang matalinong mamimili. Hindi dapat kasi basta mamimili ka lang, kailangan maging matalino ka, maging mapagmatsyag ka. Unang-una, mapanuri. Ano nga ba yung maging mapanuri sa mga mamimili? Ang mapanuri, yan yung tinitignan mo yung mga presyo, ng pagkakaiba ng presyo, tinitignan mo yung produkto, kung may sira ba, kung magagamit mo siya matagal, kung kailan expiration yan. Pangalawa naman is naghahanap ng mga alternatibo. Ano nga ba yung alternatibo? Okay, ano po yung alternatibo? Yes, Miss Pera. Tama po. Ang alternatibo po, yan yung po yung naghahanap ng kapalit. Naghahanap ng kapalit. Opo. Ang halimbawa po niyan is sa gamot. Kung kailangan po natin branded, di ba mahal po yun. Pero meron po naman tayo dun mga Rightment, yung ganon. Pwede naman po yun yung gamitin natin. At yun po ay mas mura, parehas lang din naman po ng kalidad. Doon po tayo sa mas mura at kung saan tayo makakatipid at mas makakatulong sa atin. Pangatlong katangian po is hindi nagpapadaya. Hindi nagpapadaya, ibig sabihin po niyan, mas tinitignan po natin maigi yung produkto natin na kung tama ba yung presyo nung nabili natin. At isa pa dyan is yung kapag sinuklian po tayo, bago tayo umalis sa tindahan, kailangan binibilang po muna nating maigi yung isinukli sa atin. Sa makatwiran naman po, sa makatwiran naman po, yan po yung naghahanap, pinagkukumpara-kumpara po natin yung presyo ng isang tindahan, gana, naghahanap po tayo ng mas mura. Sumusunod sa budget. Ang ibig sabihin lang naman po niyan yung sumusunod sa budget, ibig sabihin hindi po tayo nagpapadala sa gusto lang natin sa mga puso, ganan. Kailangan po yung budget natin is nakalaan sa mga dapat o mga pangangailangan lang natin sa araw-araw. At kung minsan, kung sumobra, syempre okay lang naman na bumili tayo ng mga kagustuhan natin. Like, kunyari, lipstick, ganan, opo. O kaya masarap na pagkain. Halimbawa, treat mo yung sarili mo, mag-Jollibee ka, mag-McDo ka. Pero kailangan, yung pera mo is naka-budget sa hanggang ilang araw mo gagamitin yun. Opo. Opo, tama po. Hindi nagpapadala ng sa anunsyo. Ibig sabihin po ng anunsyo, yung mga palabas, yung mga napapanood natin sa TikTok, lumalabas sa atin sa mga newsfeed, hindi naman ibig sabihin ng, masarap dun sa Diwata Pares. Pupunta na tayo dun kahit meron naman tayong ulam sa bahay. Opo, dapat pag-iisipan po natin mabuti, ilalaan po natin, maging matalino po tayong mamimili. Hindi kung ano yung uso, doon tayo pupunta. Kailangan isasakto lang natin o ilalaan lang natin sa pera na hawak natin. Hindi yung kung makasabay lang tayo, doon na yung bibilin natin. Opo. Kapag nagkaroon po kayo ng mga katangian na yan, magiging maayos po yung buhay ninyo dahil hindi po kayo gagastos kung saan-saan, makakatipid po kayo. Yes po. Next po, ano nga ba ang Consumer Act o Republic Act 7394? Ito ay ang mga nagbibigay ng proteksyon sa consumer laban sa mga panganib na nauukol sa kalusugan at kaligtasan
pagbibigay ng proteksyon sa mga consumer laban sa mga mapanlinlang at hindi patas na pamamaraan at gawain. Sa Republic Act 7394, yan naman po, tumutukoy po yan dun sa mga batas na nakakatulong sa mga consumer. Halimbawa, is nakabili ka ng defect, tapos ayaw nilang palitan, nakalagay naman dun sa nabili mo may warranty. So, tayong consumer o mamimili, pupunta tayo dun sa lugar, kung magrereklamo tayo dun sa Republic Act 7394, hanapin natin yan. Sasabihin natin yung concern natin. At sila naman yung mga tutulong sa atin para matugunan o malutas yung concern na sinabi natin. Isa pang halimbawa dyan, yung mga scammer ngayon, syempre, mga laganap na laganap yung scammer. Pwede din tumulong sa atin yung Republic Act 7394. Opo. Next po. Meron tayong 8 karapatan ng mamimili. Una, karapatan na magkaroon ng pangunahing pangangailangan. Pangalawa, karapatan na magtamo ng kaligtasan. Magtamo ng kaligtasan, yan dyan, tumutukoy lang yan dyan sa pagtingin natin ng mga expiration date ng ating mga binibili. Karapatan sa patalastas, karapatan sa pagpili, karapatang dinggin. Karapatang dinggin, dyan naman yung mga hinaing natin na pababain yung presyo, ganan. Karapatan po natin humingi nun. Karapatang mabayaran at matumbasan sa anumang kapinsalaan. Karapatan na maturuan tungkol sa pagiging matalinong mamimili. Karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Yan po yung 8 karapatan ng mamimili na dapat nating alamin para tayo ay maging matalinong mamimili at para malaman natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat na gawin. Yan, opo. Next po. Meron tayong mga ahensya na tumutulong sa mga mamimili. Yan yung katulong ng Republic Act 7394. Una, ang National Consumer Affairs Council or NCAC ay binubuo ng Consumer Act upang bumuti ang pangangasiwa, ugnayan at bisita ng mga programa at patakaran ng mga sangay ng pamahalaan at pribadong samahan patungkol sa karapatan ng mamimili. Next po. Ayan, alam niyo po ba yung mga logo na yan? Sige. Papasagutin natin yan gamit ang will decide. Una, yan DTI. Ano ibig sabihin ng DTI? Gagamit tayo ng will decide para patas. Oh, Miss Rebes ulit. O sige, Miss Rebes, dahil magaling ka naman, sige nga, sagutin mo. Anong ibig sabihin ng DTI? Yes po. DTI po. Tama po. Ang DTI po ay ang Department of Trade and Industry. Opo, yan po ay tumutukoy sa pagtiyak at kalidad ng kaligtasan ng mga produkto. Tama po. Tama si Miss Rebes. Ang DTI po ay Department of Trade of Industry at siya din po ay tumutukoy sa pagtiyak at siya din po yung tumitingin kung tama ba yung produkto, kung tama ba yung naging procedure ng paggagawa ng produkto na yon para mapanatili po tayong ligtas sa mga bibili natin. Okay, sa PPT na po ulit. Gising pa ba kayo mga bata? Ayan, tama. Sa palagay nyo, bakit kaya kasali ang DepEd sa NCAC? Okay. Ang DepEd ay kasali para maging aware o mapag-aralan natin kung ano yung mga katangian o ano yung mga karapatan ng mga mamimili dahil yung mga karapatan ng mamimili ay kakonect din ng NCAC. Ang Department of Health. Ang Department of Health naman ay may tungkulin kasi siya na tiyakin ang mga kalidad at kaligtasan ng pagkain, gamot, cosmetics, mga pamamaraan,
o procedures sa mga bagay na binibili natin para malaman natin kung may magandang dulot o hindi magandang dulot ito sa katawan o sa buhay natin. Eto, sa palagay nyo, anong logo to? Oh, yes, Miss Pilar. DA o Department of Agriculture. Tama po. Yan pong logo na yan ay tumutukoy sa DA or Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture naman po ay upang tiyakin ulit ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Ano nga ba yung mga pang-agrikultura? Bigas. Opo, tama po, bigas. Yung mga bagay po na ay tama po, gulay. Opo, kasama din po yan dyan. Sa palagay nyo, ano yung may ano na yan, agilan na yan? Okay, nakasulat na nga pala. Bangko Sentral ng Pilipinas. Opo, kasama po yan sa NCAC dahil yan po ay tumutulong sa pagpapatupad ng Consumer Act. Yan, ano naman po yung isa na yan? Opo, o yan po ang Securities Exchange Commission. Tumutulong din po yan sa pagpapatupad ng ating Consumer Act o ng Republic Act 7394. Next po. Ayan, nakikisuyo lang po kasi si ma'am dahil nasira po ang kanyang laptop. Ayan, opo. So next, dahil na-discuss ko na at kung talagang nalaman ko, kung nakikinig kayo sa akin, tatanungin ko kayo. Una, ano-ano ang mga dapat isalang-alang sa pagkonsumo? Yes, Miss Cervantes. Tama po. Ang mga dapat po nating, isa sa dapat nating ipagsaalang-alang sa pagkonsumo ay yung mga bad na mga kailangan lang natin. Yung mga pagkain, ganan, bayad sa school, yun lang dapat yung halos na pinagkokonsuman natin ng pera natin kasi yun lang yung kailangan natin at yun lang yung sasapat sa budget natin. Tama po. Bakit mahalaga ang malaman ng karapatan bilang isang mamimili? Yes, Miss Arnado. Okay, tama po. Mahalaga po nating malaman ang karapatan ng isang mamimili para malaman natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Opo, dapat at hindi dapat na gawin sa atin ng mga tindero, ganan. Opo, kung malaman natin kung pwede nating isauli yung produkto nating yung sirang produkto nating nabili, alam natin kung paano tayo matutulungan. Opo, tama. Paano nakakaapekto ang pag-aanunsyo sa pagkonsumo ng bawat isang mamimili? Ayan, sino pong gustong sumagot? Oh, yes, Mr. Estrada. Tama. Nakakaapekto ang pag-aanunsyo kasi 'di ba, tama 'yun, opo. Kapag tayo nag-i-scroll sa Facebook, 'di ba nakikita natin parang nakakatakam yung mga pagkain, parang magandang gamitin yung bagay na 'yun, kaya napapabili tayo. Pero kailangan maging matalino tayong mamimili. Tulad ko nga sabi ko nga po kanina, dapat alam natin yung mga katangian ng isang matalinong mamimili. Yan, opo. Next po, bibigyan ko kayo ng gawain. Ang title is, Gawais Akong Mamimili. Panuto. Ngayon, alam mo na ang katangian ng isang matalinong mamimili, suriin mo naman ang iyong sarili bilang isang mamimili. Sagutin mo ang chart sa ibaba ng buong katapatan upang magsilbi itong gabay sa pagpapaunlad ng inyong katangian bilang isang mamimili. Lagyan lamang ng check sa tapat ng numero na iyong napili. Next po. Okay. Kung number 1, kung sa palagay mo mahina o hindi ka pa matalino mamimili. Number 2 naman, kung di gaanong matalino. Number 3, kung matalino. Number 4, kung napakatalino mo ng mamimili.
O, sige. Number 1, madaling maniwala sa advertisement. Ano po yung advertisement? Okay po. Ang advertisement po, yan po yung mga palabas o yan po yung mga nakikita nating mga poster, mga post sa social media, sa TikTok, yung mga parang nang e-engganyo, mga produkto siya. Opo. O sa palagay mo, ano ka? Kapag ka madali kang maniwala, matalino ka na ba? Napakatalino mo na ba? Matalino? Di gaano matalino o mahina? Yan. O sige, dahil kukulangan tayo sa oras, picturean nyo na lamang po at isend nyo na lamang po sa ating Google Classroom. Ay hindi, sa ano na lang natin, sa GC na lang natin para madali. Yan, okay po. Sige po, next po. Ay kadugtong pa po pala yan. Pagkatapos nun nating sagutan o mailagay natin kung 1, 2, 3, or 4, sasagutin nyo po ang ating dalawang tanong. Sa susunod po natin na aralin ay sasagot po ulit tayo gamit ang will decide. Kaya maghanda po tayo. Pagkatapos po natin sagutan, isagutan nyo din po itong 1 at 2. Sasend din po siya sa ating group chat. Yes po. Picturean nyo na lang din po yung mga tanong. Okay po. Isasend ko din po pala itong PPT para po may guide po kayo. Next po. Ayan, meron pa tayo isang gawain. Gumawa ng isang sanaysay na binubuo lamang ng 10 pangungusap gamit ang mga salita sa loob ng kahon. At ito ay gagawin gamit ang Canva. Alam na ba ng lahat ang Canva? Siyempre, alam na lahat ng Canva kasi gamit na gamit natin yan bilang isang estudyante. Okay, ang pag-i-score ko po ay ang nilalaman 25%, ang organisasyon po is 20%, kaayusan is 5%. Na may kabuuang 50%. O malaki yung hatak niyan sa grade nyo, 50%. Ito yung mga salita na gagamitin nyo sa pangungusap. Sa isang sanaysay na gagawin nyo. Ito, next po. Ito yung mga word na gagamitin nyo, mga salita. Pagkonsumo, consumer o mamimili. Republic Act 7394. Kasiyahan, bahay, kalakal. Ayan. Okay po. Okay guys, okay class. Ang pagsasend po sa ating group chat ay hanggang 11:59 PM lang mamayang gabi, okay? Okay po. Sige po. Next po. Ito yung inyong takdang aralin. Magsulat ng isang slogan patungkol sa pagpapakita ng pagiging mabuting mamimili. Kuhanan ang litrato at ilagay sa Padlet. Alam na ba ng lahat ang Padlet? Siyempre, alam nyo na yan. Na-discuss na natin yan nung nakaraan. Naituro ko na yan sa inyo. Yung link lang ng Padlet ay ipapasa natin sa Google Classroom. Maglalagay ako sa to-do nyo at doon nyo ipapasa yung link ng Padlet nyo. Opo, Opo, yun. Yung halimbawa po nito is pag may itinanim, tama, may aanihin. Ganyan lang po yung gagawin niyo sa slogan. Naiintindihan ba, class? Okay. Kung naiintindihan, mabuti naman. Ito pala yung ano natin. Ito pala yung mga pamamaraan kung paano ko kayo gigradean. Pakibalik po ulit, Miss. Nilalaman, 40%. Kaayusan at kalinisan, 30%. Paliwanag, 30%. Kabuuan, 100%. O malaki ang hatak ng takdang aralin, kaya ayusin nyo ang inyong slogan, mga bata. Bago matapos ang ating aralin, gusto ko lamang kayo ay mag-exit slip. Alam naman ninyo yan. Tatawag ako ng isa o hanggang dalawang mag-aaral na kung kukumpleto sa pangungusap. Okay, Miss Arnado. Sige, ikaw na. Nauunawaan mo na? Tama, nauunawaan mo na dapat alam natin ang mga karapatan natin bilang isang mamimili. Okay, very good. Halatang nakikinig. Ito naman, nababatid ko na? Yes, Miss Sabado. Nababatid ko na. Okay.
Antayin po natin si Miss Sabado at mukhang mahina ang kanyang internet. Ayan, sabi ni Miss Sabado sa ating chat box, nababatid ko na dapat alam natin ang mga katangian ng isang matalinong mamimili. Ayan, napakagagaling naman ang estudyante ko, talagang nakikinig. So ayan, bago matapos ang ating aralin, gusto ko lamang magpasalamat dahil kayo ay nakinig. Para sa ating attendance, tayo po ay magbukas ng ating mga kamera para makita yung mga naggagandahan at naggagapuhan nating estudyante. O, ayan, o number o. 1, 2, 3, smile. Ayan, thank you class. Sana ay tayo